Okay guys, so ito talaga yung mahirap 'no 'pag nag-i-scroll ka bago matulog dito sa social media kasi may mga video kang mapapanood na makakapagpabuhay ng emotions mo. So anyway, napanood ko yung last video ngayon ng, nung matanda na dati kong napapanood na may babae kasing nakapansin sa kanya, nakatira si lola sa gilid ng kalsada. Na trapal-trapal lang yung tirahan niya ta's may dalawa siyang alagang aso. Ta's simula nun lagi na siyang tinutulungan ng isang babaeng nakapansin sa kanya. Tapos hanggang sa kinailangan na siyang ilipat sa DSWD tapos, sa shelter tapos yung mga aso niya is may nag-ampon. Pero ayaw niya talagang umalis dun kasi nga nagbabaka sakali siyang bumalik yung anak niyang 65 years old na may sakit sa pag-iisip. Tapos siya naman is nasa 90+ na. Nasa 90+ na si lola, pero may alaga siyang dalawang aso. So, flex ko yung image. Ayan, ayan siya. Ayan si lola, tapos diyan siya nakastay, tas may aso siya, yun ang katabi niya yung aso. Dalawa yan. Ngayon, yung nag-a-upload nitong video na 'to, siya yung nakatulong kay lola dahil sa kanya napansin si lola. So ayan, ganyan yung tinitirahan niya kapag umuulan, ganyan may tabing lang. And then ito yung aso niya, oh, matanda na siya, yan yung isang uploader. So ayan yung story niya, napanood ko yan, yung umpisa na nag-post si ate ta's yung binibigyan niya ng food. Tapos hanggang sa na-adapt na yung aso, tapos hanggang sa nadala na siya sa shelter, natulungan na siya. And ayan yung dalawang aso niya. May nag-donate ata 'to or nag-sponsor ng painting. Ayan siya, ayan yung matanda, ta's ayan yung dalawang aso niya, 'di ba, grabe. At 90+ age, nagawa niya pang mag-alaga ng mga aso, 'di ba? Grabe, tapos wala pa siyang sariling bahay. And then eto na yung part na nagkita sila sa shelter. Eto si ate yung tumulong sa kanila, like siya yung unang nakapansin kay lola dito. Siya yung nag-video ta's lagi niyang kinakawayan sa bintana. Ayan siya, ayan na yung anak niya. Nagkita sila sa shelter. Yung aso niyang inalagaan may nag-adapt na isa din sa tumulong sa kanya. Tapos, ayan, nung nagpunta siya sa shelter, yan na, nagkita na sila ng anak niya. Di ba grabe yung plot twist ng story? Yung ang tagal niyang nagiintay doon sa gilid ng kalsada kasi inaantay niya na bumalik yung anak niya. Tapos, nung umalis siya doon sa shelter, ay sa gilid ng kalsada na yun at pumunta dito sa shelter na to, dyan pa sila nagkita ng anak niya. Grabeng plot twist yan. Grabe sa'yo ate. Thank you so much. Sana madami pa yung kagaya mo. Kasi grabe. Mula sa simpleng video na nag-hi lang naman siya doon sa kay nanay or diyan sa lola na yan. Nag-hi sa kanya hanggang sa eto oh, yan na. Nakita niya na yung anak niya. Grabe, di ba? Tas sobrang saludo ko kay lola sa pag-aalaga niya doon sa dalawang aso niya. Sobra. Alam niyo, yung matanda dito na employer ko, lagi niya ako nire-remind about sa paglalagay ng mga pagkain sa labas. Like, yung mga pagkain sa pusa, sa ibon, yung mga tirang kanin, yung mga tirang buto ng, antog ito, mga isda, ganyan. Or kahit anong tirang pagkain na hindi na nakakain, nilalabas ko talaga siya doon sa labas. Or diyan sa gilid ng bahay yung mga kanin para may pagkain yung mga ibon. Tapos lagi kaming may tubigan diyan na painuman ng mga ibon. Everyday ko yan siya sinasalina ng tubig at nililinis kasi lagi niya ako nire-remind niyan na lagi niyang sinasabi na gawin mo siya, ugaliin mo siya kasi yung blessing na matatanggap mo is hindi lang para sa sarili mo, kundi sa buong pamilya na meron ka, sa mga pamilya mo, sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo, sabi niya gano'n. Yung feedback ng ginagawa mo para sa mga animals or sa mga hayop sa paligid mo, kahit hindi mo alaga, kahit yung sa labas lang, may blessings na darating sa buhay mo dahil sa ginagawa mo. Kahit pero 'wag kang mag-e-expect siyempre na gagawin mo 'yan dahil may blessing kang matatanggap, hindi. You just need to do good thing para sa mga, alam mo 'yun,
animals na nasa paligid natin. So ayun nga, sa simpleng ginagawa natin sa mga animal sa paligid natin or yung mga kahit hindi natin alaga, basta nagbibigay tayo ng pagkain, hindi natin, alam mo yun, ginagawa ng masama. Kapag pangit, like sa mga pusa, no, may mga pusa na sadyang sobrang pangit or kagaya din ng tao, may masasamang tao din. Like, alam mo yun, may mga aso din sobrang tatapang. Like, hangga't maaari, hangga't wala naman ginagawa sa atin, hangga't hindi natin kailangan saktan, wag nating gagawin. Like, iwasan na lang natin, itaboy na lang natin hangga't kaya. Kasi, alam mo yun, si Lord yung magre-reciprocate ng mga bagay na ginagawa mo sa kanila. Siya yung magbabalik sa'yo ng response sa kabutihan na ginagawa mo sa mga animals. So, ayun lang, sobrang salot kay ate at saka sobrang inspiring nung ano na yun, nung video na yun or ng story ni Lola at ng anak niya. Sobrang nakaka-touch yung ginawa ni ate tsaka yung nag-adapt ng mga aso. Uy, grabe. Naiiyak ako. Kasi sobrang ang ganda nung nangyari kasi nagkita pa rin sila kahit papaano, 'di ba? Yun lang, salute sa inyo. At sana dumami pa yung mga katulad niyo. God bless. It's me, Jelena, your Shakalang Alipin ng Salapi dito sa Saudi Arabia. Thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, guys. Comment din kayo kung tagasan kayo. Thank you. Shout out soon.